Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin. Ang Facebook, sisigla ulit. Masaya na naman ang talakayan sa Facebook. Hindi na katulad ng dati. Ito, may post si E.B. Hugalbot. Sabi niya, "Oy, the Donald J. Trump effect." Post ito ng One News or Philippine Star. Sabi niya, Facebook o yung Meta. Meta CEO Mark Zuckerberg announced the end of highly politicized fact-checking and reduced censorship on Facebook and Instagram, aiming to promote open discourse on the platform. Wala na, tatanggalin na ng Facebook o Meta ang mga fact-checkers sa Facebook. Ako, nawalan ako ng gana sa Facebook nung bago yung eleksyon ng May 2022. Ang daming nape-penalize, ang daming nasosuspend. Pati yung page ni National Security Advisor General Esperon, sinuspend ng Facebook dahil parang politically censored. Ano ba yung post ni General Esperon tungkol ata sa mga makakaliwa? Ako, sinuspend. Inireklamo ng kampo ng kabila kasi General Esperon nasa Uniteam Nireklamo, sinuspend. Ang daming mga nasuspend nung before yung election nung May 2022. Mula noon, hindi na ako nag-post sa Facebook kasi nga may highly politicized yung fact checking nila. Anyway, dali. I-open ko may tumawag kasi. Okay, tuloy. Sabi ng CEO ng Meta CEO Marx, it's time to get back to our roots around free expression. We're replacing fact checkers with community notes, simplifying our policies and focusing on reducing mistakes. Looking forward to this next chapter. Wow. So, community notes. Sa YouTube kasi, wala silang fact checkers. Walang nasususpend dahil sa iyong political content. Kaya lang, merong community guidelines ang Facebook. Napaka-stricto ang Facebook. Dapat walang foul language, ako, binabantayan ko dyan counting word mo lang na nagkakaroon ka agad ng yung issues ka agad. Instead na yung advertisement is full advertisement, yung sign of the dollar green. Mag-yellow pag may magamit akong word na medyo alanganin. So, napakaganda ang sistema sa YouTube, yung community guidelines nila. Kaya lang, walang nasususpend, walang natatanggal na account o channel sa YouTube nang dahil sa political content. Okay, so Zuckerberg revealed that the current fact-checking system, which has faced criticism for errors, will be replaced with community notes. Okay, sino-sino yung mga biktima ng gurgur? Ang mga nagurgur sa Facebook, numero 1, yung kay Maharlika. Halos 1 million na yung followers niya. Ayun, nagurgur. Facebook page ata ni Banat Bay.
I don't know, sina Crisette Laurita Chu, Joey De Bebre, ang pinaka-latest na biktima itong si Sas Rugando Sasot at saka yung SMNI na napapak-check din ng SMNI, kaya ilang beses nang nawala ang account ng SMNI. Yung programa ni PRRD, yung gikan sa masa para sa masa, napapak-check. Kaya ayun, so sana ngayon ibabalik na. Okay, ito, the Facebook founder emphasized that the move simplifies policies and seeks to prioritize freedom of expression. Dapat lang. Kasi isa sa pinaka-highest right ng humanity yung freedom of expression. Sa atin sa Pilipinas, yan, talagang binavalue ng ating constitution yung freedom of expression. He described recent election as cultural tipping point in favor of open dialogue. So, itong sabi ni Ibi Hugalbot is Trump effect. Kasi, I don't know kung naging biktima ba si President Trump sa policies ito ng Facebook o Meta. Ngayong nanalo na si Trump, yun, tinanggal na nila ang So, yun lang po ang aking maibalita ngayon. Pwede na tayong maging malaya talakayan sa Facebook.